Madungis na babae. Sinipa nga palabas ng kumpanya. Laking pahiya nila nang sunduin ito ng Land Cruiser na pagmamay-ari pala ng may-ari ng kumpanya. Ito pala ang asawa niya. Simulan natin ang ating kwento. Sagutin mo ang tanong ko, Nathaniel. Sinong maswerteng hampas lupang nakabingwit sa isang mayaman na katulad mo? Nagpantig naman ang pandinig nga ni Nathaniel dahil sa sinabi ng kanyang ina. Ma'am, pwede ba? Not now. I'm really tired. Tsaka, huwag niyo naman pong sirayin ang gabing to. Anong huwag sirayin ang gabi mo? Mas masisira ang buong buhay mo kung itutuloy mo yung kalokohan mo. Sa dami ng babae na pwede mong ligawan ay talagang isa pa sa mga trabahador na manggagawa pa ng sasakyan. Really, Nathaniel? Ma'am, kami na. Pati ba naman sa desisyon ko, pagdating sa love life kayo pa rin? Ah, ganun. O sige, sana hindi mo pagsisihan ang desisyong yan. Sabi nga nila, don't judge the book by its cover. Kaya marami talaga ang namamatay sa maling akala. Katulad na nga lamang ng kwento ni Marta sa Villaridad. Hinamak nga siya nang nakararami dahil nga sa kanyang panlabas na itsura. Pero hindi nila nalalaman ang tunay na pagkatao. Sabay-sabay nating tunghayan at alamin paano nga ba nalampasan ni Marta ang buhay mula sa paligid na mapangutya. Sa isang malayong probinsya sa bayan ng Sablayan ay payapang naninirahan ng pamilya ni Marta. Malayo sa mausok na Maynila at tanging mga puno at mga halaman na nagbibigay nga ng sariwang hangin, kalabaw at sakahan ng makikita. Bata pa lamang ay batak na nga sa gawaing sasakyan si Marta. Kaya wala na nga siyang oras para pagtuunan ng pansin ng pag-ayos ng sarili. Maaga siyang namulat sa gawaing pagmemekaniko. Kaya ang mga kamay ay puno ng kalyo at grasa sa kakaayos ng iba't ibang uri ng mga sasakyan. Hindi rin naman may kakaila na mayroon nga siyang magandang pagmumuka, matangos na ilong, magandang labi at pilik mata na mahaba. Ngunit katuwiran niya, aanhin niya ang ganda kung kumakalamang sikmura ng kanyang pamilya. Hindi na kasi siya nakatungtong ng high school at elementarya lang ang natapos niya. Mabait na anak si Marta, kaya kung hindi niya gagawin ito, ay hindi mabubuhay ang kanyang pamilya. Dati rin kasing mekaniko ang kanyang ama kaya natutunan nga niya ito habang pinapanood niya si Mang Carpio, ang kanyang ama na mahusay din na kumalikot ng iba't ibang uri ng mga sasakyan. 3 lamang sila na magkakapatid at siyang panganay. May katandaan na nga ang kanyang mga magulang habang ang kanyang ama naman ay na-stroke dala na rin ng katandaan at sinisingil na nga siya ng katawan niya sa sobrang sipag. Napilitan ding tumigil sa pag-aaral si Marta para masuportahan ang pangangailangan nila. Lalo't nag-aaral ang kanyang mga kapatid. Naghihinayang kasi siya. Nasa elementarya na nga si Tabi, ang bunsong kapatid ni Marta habang ang isa naman na kapatid na si Bunak ay graduating na ng high school. Bilang kapalit sa pagsisipag ng kanilang ate ay sinusuklian din naman nila ito ng mabuting pag-aaral. Pinalaki din talaga sila ng mga magulang na mapagmahal. Mabait na anak si Marta kahit na pinapahinto na nga siya ng mga magulang niya sa gawain niyang pagmemekaniko. Nangihinayang din ang mga ito sa kinis ng balat ng dalaga kahit na may pagkamure na nga ito. Laman na rin siya ng pageant sa lugar nila at isa ito sa ginagamit niya para pandagdag sa gastusin nilang mag-anak. Minsan na rin siyang tinutukso ng mga kasamahan niya sa pagmemekaniko. Abay Marta, ano ka ba naman? Pagkaganda-ganda mong talaga, mas mahusay pang humawak ng gulong kesa sa mga binata dito ah. Nagtawa na naman ang kanilang mga kasamahan sa birong yun ni Mang Isko. Si Marta naman ay magaling din makisama kaya nakikitawa na nga lamang din siya sa biro nito. Naku Mang Isko,
Kung hindi ko po gagawin to, wala pong pangtustos sa pamilya ko. Di bali na pong magsilakihan tong mga braso ko, kakabuhat po ng gulong. At kakaayos ang mga sasakyan, ayos na ayos ho sa akin. Basta sa pamilya ko. Napailing na nga lamang si Mangis ko. Parang noong nakaraan lang nakita kitang rumarampa sa stage sa barangay ah. Ngayon balik pag may mekaniko ka naman. Bilib din naman talaga ako sa kasipagan mo no. Lahat na ata ng maaaring gawing pagkakitaan ni Marta ay pinasok na niya. Nariyan ang pagtitinda nga ng kakanin sa umaga, paglalako ng gulay kapag araw ng Sabado at Linggo. Kilala din si Marta sa kanilang barangay bilang isang mapagmahal at masipag na anak. Marami ang sumubok. Isang araw, habang nagtitinda si Marta ng mga kakanin sa gilid ng palengke, "Lola Pising, kamusta ho kayo? Narito po ba kayo ulit para bumili ng kakanin ko? Bagong luto po to. Masarap pa. Masarap na, pangkape din." "Ay oo. Pagbilhan mo nga ako ng 5. Kaya lang naman ako napunta sa palengke ay para bumili ng kakanin sa'yo. Ang sarap kasi ng magawa mo eh. Saan mo naman ang ganyang pagluluto ng kakanin?" Napangiti na nga lamang si Marta. "Naku, maraming salamat po Lola. Sa nanay ko po natutunan ang pagluto ng mga to. Wala na ho kasing kakayahan si nanay na maghalo po ng malagkit eh. Mabuti na lang po talaga at naipamanan niya sa akin ang ganitong talent sa pagluluto. At yung tamang timpla po ng gata." "Kaya naman pala, abay purong gata ang ginagamit mo. Yung iba kasi na dating pinagbibilian ko ay parang ibang nalalasahan ko. Hindi ko nagugustuhan. Ay, kako sa'yo na lang talaga ako bibili kahit narito ka pa sa palengke at medyo malayo sa amin. Dadayuhin ko talaga yung luto mong kakanin." "Siya po. Heto na po yung kakanin niyo Lola. Salamat po ah. Mag-ingat po kayo. Balik din po kayo." Nagpaalam na nga rin ng matanda sa kanya. Pagkatapos ng kanyang pagsasaka, ay diretso na nga kaagad siya sa palengke. 3:00 pa lamang ng madaling araw ay ginagawa na nga niya ang kanyang kakanin, pero bago pa lumiwanag ang araw ay nakapwesto na nga siya. Alam naman ng mga kasamahan niya na masipag siya at siya na lang din ang sumusuporta sa kanilang mag-aanak. Kaya pinayagan na nga lamang din siya ng amo niyang magtrabaho pagkatapos niyang magtinda ng kakanin sa palengke. Hindi naman inaabuso ni Marta ang kabaitan ng kanyang amo, kaya hanggat kaya nga niyang ipaubos ang paninda, ay gagawin niya para maaga rin siyang makarating doon sa trabaho. Araw ng Sabado, kinabi ng uwi si Marta mula sa pagtitinda niya ng gulay. Masayang masaya siya dahil muling naubos nga ang paninda niya. Binibilang niya pa nga paulit-ulit sa kanyang kamay kung magkanong kinita niya. Kumakalansing pa nga sa mga kamay niya ang mga sobrang barya. Dahil madilim ang daan pa uwi sa bahay nila, nakaramdam siya ng kakaiba na parang may sumusunod sa kanya habang sa hinarang nga siya ng isa sa mga hindi nakilalang lalaki dahil balot na balot ito. Kahit ang mukha nito ay hindi maaninag ni Marta dahil na nga rin sa dilim na bumabalot nga sa paligid. Tanging mga ilaw lang ng bawat bahay ang nagbibigay ng kaunting liwanag sa daan. Nagulat si Marta sa paglundag nga nito sa harap niya at may hawak pang patalim. "Teka, sino ka? Anong kailangan mo sa akin ha? Ibigay mo sa akin ang pera mo." "Kuya, wag naman po. Pinaghirapan ko po ito. May sakit pa po ang tatay ko. Matanda na yung nanay ko at nag-aaral pa yung mga kapatid ko. Ako na lang po yung bumubuhay sa amin. Pakiusap kuya, wag naman." Mabilis nga ang salita na pagmamakaawa ni Marta sa lalaking gustong kumuha ng kanyang mga kinita mula sa pagtitinda ng gulay. "Wala akong pakialam. Basta ibigay mo sa akin yung hawak mo. Kundi, malalagot ka talaga sa akin." Natakot na nga lamang si Marta sa sinabi ng lalaki at hindi na nga niya alam kung ano ang kanyang ire-react. Oo, matapang siya, pero paano pag nawala siya? Yun ang kinatatakutan niya. Kapag napahamak siya, ay lalong mahihirapan ang pamilya niya. Dahil nga, sa kanya umaasa ang mga to. Nakatutok pa rin kay Marta ang patalim.
Kaya isa lang ang naisip niyang paraan, ang ipalo nga ang bitbit niyang bilao sa lalaki at kumaripas ng takbo. Wala na siyang pakialam kung ano pa man mangyari sa kanya sa mga oras na yon. Basta nagawa niyang lumaban. At yun nga ang ginawa niya. Sabay-saboy nga ng buhangin sa mukha ng lalaki. Kahit pa nasa bingit na nga ng kamatayan ng babae, nagawa pa niyang mag-isip ng diskarte. Aray, walang ya! Hoy! Walang ya ka talagang babae ka, bumalik ka dito! Ibigay mo sa akin yung pera mo! Hawak nga ng lalaki ang kanyang mga mata habang sumisigaw nga sa babae. Madilim na nga ang paligid lalo na dumilim pa nga dahil sa pagsaboy ni Marta ng buhangin sa mga mata nito. Tumakbo si Marta nang sa abot ng kanyang makakaya. Hingal na hingal nga siyang dumating sa kanilang bahay. Mabuti na nga lamang talaga at tulog nga ang mga magulang niya at mga kapatid dahil siguradong mag-aalala ang mga ito kapag nalaman ng muntik na nga siyang mapahamak. Panigurado ay hindi nga siya papayagan ng mga magulang ng magtinda kung ganito rin pala ang sinapit niya. Loko na yun? Muntik na ako dun ah. Kung akala mo kalabaw ako sa sobrang bagal pero hindi mo alam, kalabaw din ako na batak ang tuhod. Pero grabe, hiningal ako dun. Mabuti na lang talaga tulog na sila nanay. Paniguradong mag-aalala sa akin yung mga yun. Sabi nga niya sa sarili, habang habol-habol pa rin ang hininga. Isang araw dumalaw ang kaibigan niyang sila Len. Nagtatrabaho ito sa Maynila, sa isang kilalang kumpanya. Sakto naman na hiring ngayon bilang isang janitress, kaya itong naging sadya ng kaibigan sa kanya. Lalen, ikaw ba yan? Ang ganda mo ah. Ang puti-puti mo naman tapos yung damit mo halatang mamahalin. Kamusta ang racket mo sa Manila ha? Kailan ka pa dumating? Salubong nga ni Marta sa kaibigan. Nakararating lamang. Sunod-sunod din ang naging tanong niya rito. Bata pa lamang sila ay magkasama na nga sila sa bukid. Nakapagtapos lang, ang kaibigan niya kaya napili nga itong mamasukan sa Manila hanggang sa napunta sa mas magandang trabaho. Huy, ano ka ba? Ako pa rin naman to, syempre alam mo na. Ibang klase sa Manila kaya kailangan mo din makisabay sa mga bago doon. Tsaka, treat ko na rin to sa sarili ko no para naman magmukhang presentable ang itsura ko sa mga guests namin. Mahabang tugon naman ang kaibigan ni Marta sa kanya. Oo nga pala, ikaw talaga ang sadya ko rito. Kumusta ka naman dito sa probinsya natin? Alam mo, kumikintab ka na sa kakamekaniko mo dahil sa mga grasa. Hindi ka ba naawa sa balat mo? Ang ganda-ganda mo. Sayang kung binibilad mo lang sa arawan niyang kutis mo kapag naglalako ka ng paninda mo. Try mo kaya mag-apply dun sa amin. Sakto hiring kami ng mekaniko. Di ba magaling kang magkumpuni? Tsaka alam mo, mas malaking sasahurin mo dun. Hindi mo kailangan magtinda o rumakit araw-araw kasi kaya mong kitain yun doon. Nalaki naman ang mga mata ni Marta sa sinabi ng kaibigan. Ano ka ba, Lelen? Alam mo naman ang buhay namin, di ba? Bukod sa hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, itong pagtitinda at pagmemekaniko lang talaga ang bumubuhay sa amin. Pero kung papalarin kung may pageant, sasali ako. Mabuti na nga lamang at may nagpapahiram sa akin ng damit eh. Tsaka lalo na kay tatay na kailangan ng gamot na dapat linggo-linggo bibili. Medyo may kamahalan kasi yung mga iniinom niyang gamot eh. Pati na yung mga kapatid ko sa pag-aaral nila. Kailangan ko rin silang pag-aralin. Yung baon at kakainin namin araw-araw. Kahit naman sabihin mo na libre na yung pag-aaral nila, nakakaawa naman kung hindi ko madiskartehan yung baon nila, 'di ba? Hangga't maaari ayoko marinig na naghihirap sila. Gusto ko rin na magbantay na lang si ina kay tatay at sa mga kapatid ko. Hindi niya rin kakayaning magtrabaho eh. Kahit na may ngiti mababakas nga ang lungkot sa mga mata ni Marta. Nabanggit mo na hiring kayo. Maganda ba sa Manila? Lalo na dun sa pinagtatrabahuan mo. Alam mo matagal ko nung talagang pangarap makapunta doon. Kaya lang hindi talaga ako pinalad makapagtapos eh. Plano ko kasi talaga na makapagtrabaho. Kaya lang,
Yung pamasahe at titirahan ko, saan ko naman kukunin kapag nandun na ako? Ibibigay ko na lang sa pamilya ko kaysa lumuwas doon. Pagkakataon mo na to. Doon ka na lang din muna tumira sa akin para naman wala ka ng gastos muna. Kung kaya mo na yung sarili mo, pwede ka namang bumukod kung gusto mo. Pwede rin namang hindi na at maghati na lang tayo sa renta. Sa susunod na linggo babalik na ako doon. Sumabay ka na sa akin. Magpaalam ka na at pag-isipan mo mabuti ang sinabi ko. Masaya nga si Martha sa balitang yun ng kaibigan niya. Pero napaisip din siya sa sinabi nito. Sayang nga naman, bukod sa pangarap nga niyang makapunta ng Manila, ay mas matutustusan pa nga niya ang pangangailangan ng pamilya niya. Nang matapos nga ang kanilang pag-uusap, ay napagpasya na nga lamang niya umuwi dahil inabot na nga ng gabi bago matapos nga ang kwentuhan nila Len. Pagkarating sa bahay, ay ang nanay niya kaagad ang sumalubong sa kanya at may bitbit na tabo na may nakalagay na towel at maligamgam na tubig. O anak, bakit naman gabi na? Saan ka ba nanggaling? Magandang gabi, Nay. Mano po, nag-usap lang po kami ng kaibigan kong si Len kasi nakauwi na po siya galing Maynila. Ay talaga ba? O kamusta naman ang batang yun? Namiss ko rin ang batang yun dito. Tsaka balita ko napakaganda ng trabaho niya dun sa Manila. Oo nga po, Nay. Tapos alam niyo ba, Nay? Ang ganda na rin po niya. I mean, mas gumanda po. Parang kailan lang magkasama kaming naglalaro sa arawan. Pero ngayon, parang hindi na siya lumalabas ng bahay sa sobrang puti. Habang ako heto, sabi nga niyo kumikintab na po ako Para natuloy akong baby oil. Napayo ko na nga lamang si Martha. Habang sinasabi yon, naunawaan naman ng kanyang ina ang ibig niyang sabihin. Anak, pasensya ka na Kinailangan mong huminto sa pag-aaral para sa amin. Kung napipigilan lamang talaga ang edad ayoko talagang tumanda muna sana. At matutulungan man lang kita sa mga gastusin natin dito sa bahay. Ako na lang sanang maglalako ng mga gulay at kakanin. Kaya lang, wala Walang mag-aalaga sa tatay mo at sa mga kapatid mo. Kung minsan pa nga kinakapos talaga tayo kaya kung ano-anong dahon na lang ang pinapainom ko sa tatay mo. Si nanay naman, nagawa pang magbiro. Payakap nga po ko, Nay. Niyakap nga ni Martha ang nanay niya ng sobrang higpit. Nay, wag mo na po munang isipin yun. Hanggat malakas ako, kakayanin ko po para sa inyo ni tatay at ng mga kapatid ko. Minsan nga po, kapag nagsusuot ako ng gown, natatawa na lang sa akin ng tao kasi yung braso ko parang panlalaki. Pero hindi nila alam, kayang-kaya ko silang patumbahin sa isang suntok ko lang kakaayos ng mga sasakyan. Dahil din sa muscle ko na to Kayo po yung inspirasyon ko. Hindi po ako mapapagod, Nay. Kasi yung pag-aaral nakakapaghintay naman Marunong naman po ako magbasa at magsulat. Ayos na po yun. Kita mo yan? Pinuna mo ako sa biro ko ikaw nagawa mo ring magbiro. Salamat na ka. Kahit mamatay ako ng paulit-ulit, ikaw pa rin talaga ang pipiliin kong maging anak. Napakabuti mo. Napakabuti ng puso mo. Hindi ko alam kung nung nagawa akong kabutihan sa Diyos at ipinagkaloob ka sa akin. Nakangiting kwento nga ng nanay niya. Pero mababakas ang luha sa mga mata. Kaya iniba na nga lamang ni Martha ang usapan para hindi na nga maiyak pa ng tuluyan ng nanay niya. Nasasaktan kasi siya kapag nakikita niya itong umiiyak. Kaya hanggat nga kaya niya na magpanggap na malakas at okay lang siya ay gagawin niya. Pinuna na nga lamang ni Martha yung hawak na tabo ng nanay niya. Nay, para saan po yung tabo na may maligamgam na tubig at may kasama pang tuwalya? Sino pong nilalagnat? Sabay hipo nga sa noo niya at leeg ng nanay niya na may bahid ng pag-aalala. Hindi pa naman nagsasabi ang nanay niya kung masama na ang pakiramdam nito dahil ayaw nga niyang pag-alalahanin pa ang anak niyang si Martha. Ito ba? Nilalagnat kasi ang kapatid mong si Tabi. 3 araw na mula ngayon. Mabuti nga at dahil dito bumaba naman ang lagnat niya. O siya sige nak,
Pumasok na tayo sa loob at malamok dito sa labas. Baka maubos tayo. Napatawa na nga lamang sila. Nang mga sandaling yun, ay nais na nga niya sanang sabihin sa nanay niya. Ayaw niya rin kasing malungkot ito at mabigla lalo na. At ito ang unang pagkakataon na malalayo siya sa pamilya. Paniguradong mahihirapan din siyang mag-adjust dahil nasanay siya na may sasalubungan ng pamilya sa kanya kapag uuwi mula sa trabaho at pagtitinda. Kinabukasan bumalik nga ang kaibigan niyang si Lalen para kumustahin siya. Kung nakapagpaalam na nga ba siya sa kanyang magulang. Pasensya na Lalen, hindi ko pa nasasabi kay nanay eh. Ayoko kasing malungkot siya, baka mabigla si nanay. Dapat nga kagabi pa pag-uwi ko. Kaya lang mukhang malungkot si nanay kasi nilalagnat yung bunso kong kapatid. Ayoko namang makasabay sa mga iniisip niya. Nilibang ko na nga lamang siya eh. Hindi nila alam na palihim palang nakikinig ang nanay ni Martha sa kanila. Ano bang gusto mong sabihin sa akin, Martha ha? May hindi ka ba inaamin sa akin? Nabigla ang magkaibigan sa pagsulpot ni Aling Violeta. Aling Violeta! Magandang araw po! Pagbati naman ni Lalen sabay mano nga rito. Maiwan ko na po muna kayo. Sumenyas na nga lamang si Lalen na magkita na nga lamang ulit sila mamaya at tumango naman si Martha bilang tugon. Anay, maupo po muna kayo. Ang totoo po niyan, magpapaalam po sana ako sa inyo para magtrabaho po sa Maynila. Sa sitwasyon po kasi natin, parang hindi po talaga sumasapat yung kita natin sa pang-araw-araw lalo na po sa gamot pa lang ni tatay. Maging dyan sa tuhod mo na nirarayuma. Ang hirap na rin pong pagkasyahin para na nga rin po sa mga kapatid ko. At sa palagay mo malaki ang maitutulong ng pagalis mo dito sa probinsya? Baka mamaya ay bawat galaw mo sa Maynila kailangan may kalakip na pera. Paano kapag nagkasakit ka? Sinong magbabantay sa'yo? Naputol naman ang sasabihin ni Aling Violeta nang sumabat naman kaagad si Martha. Nay, makinig po kayo sa akin. Hindi ho ako mapapahamak doon. O kung ano man ho ang iniisip niyong hindi makakabuti sa akin. Lagi ho akong bilad sa araw kaya sanay ho ako sa gawain. Tsaka dun ho sa Manila, malaki po talaga yung sasahurin at mas marami pa ako matututunan. Dito ko kasi sa atin, talo pang sangkayo di sang tuka. Kahit yata, makailang ulit ako sumali sa pageant eh, hindi ko kikitain ang kikitain ko doon. Kaya sana payagan niyo po ako. Sabi din naman po sa akin ni Lalen, sa kanya po muna ako pansamantalang tutuloy hanggat po wala po akong kakayahang bumukod. Naluha naman ang kanyang nanay dahil nga hindi ito sanay na mawali nga sa kanyang anak. Hinawi naman ito ang buhok na umaharang nga sa mukha ng anak sabay sabing, Anak, ang laki-laki mo na talaga. Dati-rati tumatakbo ka pa sa akin kapag nadadapa ka. Tapos pinapaihipan mo pa sa akin. Para hindi ka mo masaktan kasi baka may lumabas na pare. Pero ngayon, malalayo ka na sa amin para buhayin kami imbes na kami ng tatay mong gumagawa niyan. Oo anak, wag mo kami masyadong isipin dito. Alalahanin mo din ang sarili mo. Magtira ka ng para sa'yo. Mahal na mahal kita. Mag-iingat ka doon. Talaga nay? Pumapayag na po kayo? Mag-ipon ka rin ng para sa iyong pag-aaral anak ha? Tapusin mo ang pangarap mo. Tuparin mo ang kaligayahan mo ang kasiyahan namin. Pinipigilan ni Martha ang maluha, subalit hindi na nga rin niya kinaya pang pigilan dahil nga sa sayang nararamdaman niya sa mga sandaling yun. Agad na nag-impake nga si Martha at ibinalita nga sa kanyang kaibigan na matutuloy siya sa pagsama dito. Masayang masaya din naman ang kaibigan niya sa kanyang naging balita. Kinabukasan nga ay agad na tumungo sa terminal ng bus ang magkaibigan na sina Martha at Lalen. Ito ang unang beses ko na makakasakay ng bus at bumiyahe ng malayo. Ganito palang pakiramdam no? Malamig pala. Panay ayos lang ako ng sasakyan pero hindi ko pa talaga nararanasang sumakay sa mga ganito. Ano ka ba girl?
Ganyan din ako nung unang punta ko sa Manila. Pero ang mahalaga, magiging maganda na ang buhay mo. Makakatulong ka na sa pamilya mo. Salamat talaga Lalyn na. Sana matanggap ako sa trabaho na yun kasi malaking bagay talaga siya. Sa unang sahod ko pangako, ililibre kita. Kakain tayo sa labas. Huwag mo na akong isipin. Itabi mo na lang yon. Mag-ipon ka at ipadala mo sa pamilya mo. Naging mabait din naman kayo sa akin. Nilaling Violeta nung mga panahong kailangan ko ng karamay at kapamilya. Kaya ito na lang yung way ko para maibalik ko yung tulong na binigay niyo sa akin dati. Pasasalamat ko na rin. Wala nga siyang matakbuhan nung nag-aaway ang mga to at kung kanino nga siya mapupunta. Kaya mas pinili na nga lamang niya umalis ng bahay nila at manirahan sa kaibigan niya. Wala namang pagdadalawang isip na tinanggap siya ng mga magulang ni Marta. Elementary pa lamang sila nung mangyari kay Lalyn yun. Maaga siyang namulat sa realidad at natutong tumayo sa sariling mga paa. Pinaaral ang sarili at nakapagtapos. Nag-iisang anak kasi siya at nahihiya naman siya sa mga kamag-anak na makituloy siya. Hindi naman siya nagsisi na sa kaibigan tumuloy itong si Lalyn dahil ito nga at kasakasama na nga niya na magpunta ng Maynila upang magtrabaho. Mahaba-haba nga ang naging biyahe nila. Kung kaya't kinakailangan din nilang sumakay sa barko at panibagong bus. Tulog lamang sila sa buong biyahe at di maiwasan na makaramdam ng pagod. Magkaiba pala ang pagod ng pagmemekaniko kaysa nakaupo lang at tulog maghapon no. Nakakatawa pero ngayon ko lang naranasang matulog ng ganong kahaba. Parati kasi akong maagang nagigising at gabi na ako nakakauwi. Pakiramdam ko, bawing-bawi yung lagi kong puyat at pagod. Natatawa na nga lamang si Lalyn sa kainosentahan ng kaibigang si Marta. Natutuwa din siya dahil ganito din siya nung unang beses na makatungtong sa Maynila. Pinagkaiba nga lang ay siya ang naiisang anak habang si Marta naman nagsasakripisyo para sa pamilya. Mabuti na lamang din pala at may naitabi nga si Marta kahit kaunti na pera mula sa kanyang pagsasaka at pagtitinda. Hindi na nga niya tinanggap ang alok ni Lalyn na ilibre siya ng pamasahe dahil nahihiya siyang tanggapin yun. Dahil para sa kanya, sobra-sobra nang naitulong ng kaibigan niya. Doon pa lamang sa pagpapatuloy sa kanya nang walang bayad. Pagkaalis nila ng umaga, mula sa probinsya nila, umaga na nga rin sila nakarating ng Maynila. Habang nakasakay sa taxi ang dalawang magkaibigan, papunta sa tirahan ni Lalyn, hindi maiwasan ni Marta na mamangha sa mga naglalakihang gusali at maraming sasakyan. Naninibago din siya dahil sa hangin na nalalanghap niya. Pero ganun pa man, hindi maalis sa mga labi niya ang malaking ngiti habang nakatanaw sa bintana ng taxi. Grabe, ganito pala dito no. Halos lahat ng tao abala sa kanilang mga buhay. Ang dami ding pasyalan. Masaya naman pala dito. Siguro, araw-araw ka ding pumapasyal dito no. Napangiti si Lalyn. Hayaan mo. Kapag day off natin, ipapasyal kita dito. May kakainin tayo na paborito kong kainan sa tuwing nalulungkot ako. Nagliwanag ang mukha ni Marta. Talaga? Naku, nakakahiya naman. Pinatuloy mo na nga ako sa bahay mo tapos ipapasyal mo pa ako. Babawi talaga ako sa'yo. Kung kinakailangan na linisan ko yung buong building gagawin ko. Ano ka ba? Maghulos dili ka nga dyan. Huwag ka na mag-overthink. Okay lang naman sa akin eh. Hindi lang kita kaibigan. Parang kapatid na rin ang turing ko sa'yo. We're besties, remember that, okay? Nakangiting sabi pa nga nito nang nakarating na nga sila sa kondo na tinitirahan ni Lalyn. At ito ay nasa ikalimang palapag. Girl, dito ka nakatira? Grabeng laki naman. Sa'yo ba lahat ng to? Sobrang yaman mo na ata talaga ah. Kaya hindi ako magtataka kung bakit sobrang ganda mo na din.
Pati mga gamit mo magaganda din. Sobrang proud talaga ako sa'yo sa narating mo. Ano ka ba? Hindi ko tirahan lahat yan. Halika nga, sumunod ka na lang sa akin, ipapakita ko kung saan talaga ako tumutuloy. Sumunod na nga lamang siya sa kaibigan. Ipinagbukas pa nga siya ni Lele ng pinto habang si Marta ay bitbit ang mga bagahe nila. Isang bag lang ang nadala ni Marta kasi wala naman talaga siyang maayos na kasuotan dahil nadudumihan at nalalagyan lang ng grasa sa trabaho niya. Dito ako nakatira. Halika, pasok ka. Ang ganda naman ng bahay mo, Lilin. Sana balang araw magkaganto rin ako. At maparanas ko rin kanila nanay at tatay ang tumira sa ganito kaganda. Tapos, makikita mo lang yung ilaw sa buong syudad. Hindi pa rin siya makapaniwala na nakarating na nga siya ng Maynila sa wakas. Ano ka ba? Pagsikapan mo lang ng mabuti. Galingan mo lang palagi kasi darating din ang panahon na makakaahon kayo. Wala ding imposible sa Diyos. Sikapin ko talaga na makaahon ka agad. At palagi ako magdarasal para gabayan at maprotektahan ko sa araw-araw ang trabaho ko. At para maipadama ko yung kaginawaan nila nanay at tatay saka sa mga kapatid kahit na yung ganito lang din. Pulungan ni Marta sa sarili habang nakatanaw sa bintana at pinagmamasdan ng mga sasakyan sa ibaba. Sa isang marangyang gusali sa Manila pumasok si Marta sa opisina ng Sevillaridad Industries, isang kilalang kumpanya na gumagawa ng mga luxury vehicles. Katulad ng napag-usapan nila, ng kaibigan niya ibinigay na nga lamang nito ang address ng pagtatrabahuan nito. Minsan na ring nakapunta si Marta dito nang mamasyal sila. Nilalen at dumaan nga ang kanilang sinasakyang jeep sa kumpanyang yun. Dahil ayaw na nga rin namang makaistorbo pa ni Marta. Sa kaibigan ng sobra, ay siya na ang nagkusang nagsabi na pupunta. Ito na nga ang araw ng pinakihintay niya. Ang unang araw niya sa trabaho sa Manila. Hindi tuloy maiwasan ni Marta ang kabahan dahil sa sobrang excitement. Suot niya ang isang luma at may bahid ng grasa na polo. Kupas na pantalon at sapatos na tila ilang taon nang gamit. Sa kanyang itsura at forma, hindi talaga siya bagay sa mundo nang nakasuit at may mamahaling pabango. Nasa entrance pa lang kasi siya. Amoy na nga niya ang aircon sa loob nito. Mula sa unang hakbang pa lamang niya sa loob, ramdam na nga niya ang mga mapanuring tingin sa paligid. Hindi siya manhid para hindi maramdaman yun. May bumubulong-bulong, may mga tumatawa, at may ilan pang lumalayo na parang natatakot mahawaan nga sila ng dumi. Ano yan? Bagong janitress? Sarkastikong tanong pa nga ni Maricar, ang kilalang pinakamatabil, ang bunganga na sekretarya sa opisina. Hindi pansin ni Marta ang mga pinagsasasabi nila. Dumiretso siya sa HR department upang ipaabot nga ang isang dokumento para nga mag-apply sa trabaho. Ngunit hindi pa man siya nakalapit, hinarang na nga siya ng security guard. Miss, anong kailangan mo rito? Hindi ito lugar ng mga katulad mo. Malamig na sabi nga ng gwardya. May ipapasa lang po akong dokumento kasi nag-a-apply po ako, sandali lang po to. Mahinahong sagot nga ni Marta. Ngunit bago pa nga siya makapagbaliwanag, isang matabang lalaki, may suot na mamahaling coat, ang lumapit. Siya si Mr. Angelo Zetnon, ang HR manager. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Hindi ka empleyado dito, di ba? Tapos noong tanong pa nga nito. Ako po si Marta. May dala po ako importanteng dokumento na hindi ka namin kailangan dito. Lumabas ka. Bago ka pa ipakaladkad dito. Sabat nga ni Angelo puno ng pangalipusta. Ang tinig nito halata din sa mukha nito ang pagiging matapobre. Naturingan pa naman ni HR. Napatingin si Marta sa paligid. Ang mga empleyado, hindi na nagabala pang itago ang kanilang pagkabigla. Tila ba isang palabas ang kanyang kinahantungan.
Pasensya na po kung ayaw niyo pong tanggapin to. Wala akong magagawa. Ani at hindi nagpapahalata ng emosyon. Bago pa nga siya makatalikod, dumating ang isang security team at marahas nga siyang sinabihan na lumabas ng gusali. Sa kahihiyan, hindi na nga siya lumaban pa at tahimik na nga lamang siyang lumabas ng opisina. Ngunit, hindi pa natatapos ang kwento roon. Naglalakad na nga si Nathaniel Sevillaridad, ang CEO ng Sevillaridad Land Cruiser na kung saan siyang nagmamay-ari ng mismong kumpanya. Gwapo ito, may matangos na ilong, hugis puso ng mga labi at matangkad. Maraming kababaihang empleyado nga ang sumubok magpa-cute sa kanya, pero hindi umubra. Abala ito sa kausap nga sa telepono nang makarinig siya ng sigawan mula sa labas, mula sa kanyang kumpanya. Nakita niya ang isang babae na madungis ang itsura. Parang may kung anong awa nga siyang naramdaman. Dahil dati nga rin siyang palaboy, nagsumikap lamang at nagtayo ng sariling kumpanya. Lumapit siya sa babae. At ang mga sumunod na eksena, hindi rin niya akalain na magagawa niya sa babaeng hindi naman niya kilala. "Mahal, bakit ka nandito?" Tanong nito habang inakbayan nga siya ng buong pagmamahal. Nagulantang ang lahat ng mga empleyadong nakasaksi. Maging si Marta, nagulat din sa nangyari. Sino tong lalaking to? Ba't niyang ginagawa sa akin to? Tsaka, anong tawag niya sa akin, mahal? Ano bang mahal ang pinagsasasabi nito? Hindi ko nga siya kilala. Bulong na nga lamang ni Marta sa sarili habang nakatingala sa lalaki. Sobrang bango, kaya nakaramdam ng matinding hiya si Marta sa sarili niya dahil sa amoy at suot niya. Bakit magagawa ng isang gwapong lalaking pagtanggol siya at tawagin pa siyang mahal? Nanlaki ang mga mata ni Mr. Z noon at namutla ang sekretaryang si Maricar at nagsimula ang bulungan sa paligid. Ang mga taong kanina'y tumatawa ay napuno ng kahihiyan at pangamba sa kanilang nakita. Pasensya ka na, mahal. Kung napahiya kita rito, hindi ako nagtotolerate ng mga empleyado na maging mapangmata sa kapwa. Bulong nga ni Nathaniel kay Marta. Ngunit ngumiti lang ito at hinawakan ng kanyang kamay. Ako ang dapat humingi ng pasensya. Kasi hindi mo naman kailangan gawin to, Ginoo. At doon nagsimula ang pagbabago sa Sevillaridad Land Cruiser Industries. Sumama ka sa opisina ko. Baka makalata sila kapag naghiwalay tayo ng pupuntahan. Pero... Pasimpleng tinakpan ni Nathaniel ang bibig ni Marta at tinila na nga papunta sa opisina. Nang nasa loob na nga sila ng opisina nito, nagulat si Marta sa ganda at lawak nga nito. "Sir, bakit niyo ba ginawa yun? Hindi ko naman po kayo kilala at mas lalong hindi niyo po ako kilala. Tsaka, bakit mo ako tinawag na mahal? Anong kailangan mo sa akin, ha? May masama kang balak, no?" Sunod-sunod na tanong pa ni Marta pero ang totoo natatakot siya para sa kanyang sarili. Baka kung anong kapalit pa ang hingi nito. Napatingin naman sa kanya si Nathaniel ng seryoso at malalim na napabuntong hininga bago umupo sa kanyang swivel chair. "Pasalamat ka pa nga, niligtas kita sa mga yon. Katulad ng sinabi ko kanina, hindi ako nagtotolerate ng mga empleyado na nagde-degrade ng kapwa. Hindi magandang tignan at lalong hindi magandang gawain sa loob ng isang opisina. Baka ikapangit pa ng background ng company ang ganung pag-uugali para matauhan na rin sila." Napayo ko na nga lamang si Marta sa sinabi ni Nathaniel. "Ano palang ginagawa mo dito? At ano yung mga dokumento na bitbit mo?" Mag-a-apply po sana akong mekaniko eh. Nabanggit po kasi sa akin ng kaibigan ko na hiring daw po kayo." Natatawa na namang hanga si Nathaniel sa kanyang narinig. Itong babaeng to, marunong magkumpuni ng mga sasakyan? Imposible. Saad pa nga ni Nathaniel sa kanyang sarili. "Patingin nga ng resume mo." Iniabot nga ni Marta ang kanyang resume. Mabuti na nga lamang at natulungan siya ng kaibigang gumawa nito. Dahil kung siya lang,
Hindi niya alam kung paano gagawin. Nanlaki naman ang mata ni Nathaniel dahil nagsasabi ng totoong babae. Nakita niya rin na elementary graduate ito pero mahusay magkumpuni ng mga sasakyan. Marami ding alam na pyesa ng sasakyan ng babae na lubos ngang ikinamangha ni Nathaniel. Tumingin nga ang lalaki sa babae at nakita nito na umiikot nga ang paningin nito sa buong opisina niya. Napako lang ang paningin nito sa kanya nang tawagin niya ito sa pangalan. Martha? Opo. Paano niyo po nalaman yung pangalan ko? Malamang nasa resume mo. Teka, first time mo ba sa Manila? Ang totoo po niya, no po. Nakayuko nga nasabi ni Martha. Nabanggit po kasi ng kaibigan ko na hiring daw po kayo tsaka nakakatawa naman po ay pangarap ko po talaga makapunta sa ganito at makapagtrabaho. Dati na ho ako nagme-mekaniko sa lugar namin. Kaya lang, hindi pa po sumasapat yung kinikita ko kahit maglako po ako ng kakanin at gulay. Lalo namang tumibay ang pagkamangha ni Nathaniel sa babae na walang kaarte-arte pero napakaganda. Kaya naman, sige, tanggap ka na. Bukas na bukas pagkatapos magpahinga, pwede ka nang magsimula. Iba talaga ang trabaho dito sa Maynila kumpara sa pinanggalingan mo. Kaya baka ma-culture shock ka. Talaga po, sir? Tanggap na po ako agad? Sa sobrang tuwa ay napayakap na nga lamang si Martha sa binata na ikinagulat nga nilang pareho. Naku, pasensya na po sir Nadumihan ko pa tuloy yung suot nyo. Mukha pa namang mamahalin kasi mabango. Wala yon. Sige na, umuwi ka na muna. Siya nga po pala. Paano po yung mga empleyado po ninyo? Akala po nila mag-asawa po talaga tayo. Actually, akala talaga ng mga tao dito may asawa na ako. Pero never kong pinakita sa kanila at sakto din ang sinabi ko expert pagdating sa mga sasakyan ng asawa ko. Hayaan mo silang mag-isip. Feeling ko naman ikaw talaga yung fit para maging asawa ko. Banat pa nga nito. Hindi naman alam ni Martha kung ano ang magiging reaksyon niya. Asawa? Siya pa talaga? Hindi niya alam kung sinuwerte ba siya o minalas sa nangyaring to. Salamat po sir. Patay mali siya na nga lamang nasabi niya. Hindi alam ni Martha ang sasabihin kaya itinuloy ng lalaki ang kanyang sasabihin. Nathaniel sa Villaridad, but you can call me mahal. Since asawa naman kita at yun ang alam ng mga empleyado dito. Ihahatid na rin kita para hindi na sila magtaka pa. Paglabas nga nila, ng opisina ay yumuyuko na ang lahat ng empleyadong nadadaanan nila. Nakasalubong naman ni Martha ang kaibigan. Oh Martha! Ano day? Kumusta? Nandito ka na pala. Kanina ka pa ba? Nakangiti nitong salubong nga sa kaibigan. Tahimik naman si Martha at hindi alam kung kakausapin pabalik ang kaibigan. Napansin din naman nila Len na nakatayo sa likuran niya si Nathaniel, ang kanilang boss at CEO ng kumpanya. Mauna na muna kami ng asawa ko, tara mahal. Lumaki naman ang mata nila Len sa narinig mula mismo sa boss niya. Ha? Paano? Mamaya ko na lang ikukwento sa'yo pag-uwi. Sige na, mauna ka na. Naiwang nakabuka nga ang bibig nila Len ng kanyang kaibigan na si Martha at Nathaniel. Nakatulala din ito dahil sa gulat. Kinagabihan excited nga na umuwi ang kaibigang sila Len dahil gusto kong makichika sa kaibigang si Martha. Pagbukas nga ni Martha ng pinto ng kondo ay hinila nito ang kaibigan papunta sa sofa at basta na nga lamang ibinaling ang bag niya sa kung saan. Hoy Martha, may hindi ba ako nalalaman magsabi ka nga? Sabi mo magkukwento ka. At ikinuwento na nga ni Martha ang buong pangyayari sa kaibigan habang aktibo naman itong nakikinig. So yun, kaya wag ka maingay Nahihiya pa nga ako kanina kasi ang dungis talaga ng itsura ko Tapos, hindi pa ako ganun kabanguhan.
Kinabukasan nga ay pumunta na nga siya sa opisina upang simulan na nga ang trabaho. Dahil ito ang unang araw niya, nauna pa nga siyang umalis sa kaibigan. Pagpasok niya ng building, binabati siya ng mga empleyado. Nagtataka rin ng mga to kung bakit naka-uniforme nga ito ng pangmekaniko. Ba't nakasuot ng pangmekanikong uniform yung asawa ni boss? Hindi ba siya nahihiya? Oo nga eh. Hayaan mo na, hindi naman mukhang asawa ni sir eh. Uy, baka marinig na naman tayo ni boss, lagot na naman tayo. Ayokong mawala ng trabaho no. Kahit saan pa napulot yan ni sir. Well, mukha naman talaga siyang pinulot lang ng sa kung saan. Wala tayong pakialam. Tsaka hello, naalala mo? Nabanggit ni boss na may asawa siya na mahilig din sa pagkukumpuni ng sasakyan. Para namang wala sa lugar yung pagpapakilala niya. Chismisan pa nga ng mga empleyado. Hindi pa rin maiwasan ng mapanghusgang mata ng mga nagtatrabaho doon. Pero pinagsawalang bahala na nga lamang ito ni Martha. Dahil trabaho naman talaga ang pinunta niya sa Manila at hindi para magsayang ng oras makipag-away sa mga empleyado na yon. Hindi niya sasayangin ang pagkakataon, lalo't ito na nga ang simula para makatulong siya sa mga magulang. Nagulat din naman ng mga kasamahan ni Martha. Kaya, Ma'am, ano pong ginagawa niyo dito? Baka po magalit si sir niyan kapag nalaman po nilang nandito po kayo sa magrasang lugar. Sabi nga ng isang manggagawa. Okay lang naman sa kanya. Wala pong kaso sa akin. Hindi ba nabanggit niya na mahilig talaga akong magkumpuni ng sasakyan? Kaya kami nagtayo ng business na ganito kasi pareho kami ng hilig. Kaya huwag kayong mahihiya. Kaya ko namang makipagsabayan sa gawain niyo eh. Huwag niyo ako masyadong alalahanin. Sada nga lamang ni Martha. Kaya naman pagsapit ng tanghali, o lunch break na muna, sabi ng pinaka-head ng mechanical department. Ma'am, sasabay po kayo sa amin kumain? Baka po sumakit ang tiyan niyo sa kinakain namin eh. Kuya, okay lang, walang problema. Gusto ko rin na maranasan yung nararanasan niyo dito. Gusto ko maramdaman na makasama kayo. Masaya naman pala eh. Napakamot na nga lamang ito sa batok habang naiiling na nga lamang and at the same time, namamangha sa kanilang nakikita. Ngayon lang kasi sila nagkaroon ng kasamahang babae at asawa pa ng boss nila. Wala man lamang kaarte-arte sa katawan. Nagpatuloy nga ang trabaho ni Martha at wala na siyang naririnig pang kahit na ano mula sa mga kasamahan. Nagagawa niya na nga ring magpadala sa kanyang ina at nagpatayo ito doon ng sari-sari store sa kanilang probinsya na kahit papaano ay nasusuportahan ang pag-aaral ng mga kapatid niya. Tumagal nga rin si Martha sa trabahong yun pero hindi na rin nagtaka pa ang mga kasamahan niya kahit araw-araw nga niyang nakakasamang mga to. Minsan din ay inaayang nga siyang mananghalian ni Nathaniel para hindi rin magduda ang mga to. Pumupunta ito sa opisina ng binata kapag pinapatawag siya. Wala na rin naman siyang magagawa pa dahil boss niya ito. Bilang kapalit na nga rin sa kabutihang ginawa nito nung unang araw nga niya sa kumpanya. Lingid sa kalaman ng babae, palihim pa nga lamang nagkakaroon ng nararamdaman ng lalaki para sa kanya. Nung una ay paghanga lamang hanggang sa lumalim na ngayon ng lumalim. Nabibilib kasi ito sa determinasyon ng babae hanggang isang araw. Sir, di ba parang sumusobra na yung ginagawa niya sa akin? Martha, ang totoo kasi niyan. Gusto sana kitang ligawan. Napaubo na nga lamang si Martha sa diretsahang paghami ng boss niya. Sir, paano mo naman po nasabi? Tsaka sa dinami-dami ng mga mas deserving, bakit ako pa? Ang dami kayong babaeng nagkakagusto sa'yo dito sa opisina. Mga sexy, magaganda. Mukhang model. Bakit hindi na lang po sila? Sa gitna ng ubo ay tugon nga ni Martha sa kanyang boss. Wala naman talagang sa plano na magustuhan kita eh. Natutuwa lang ako kasi masipag ka pero
Ewan ko ba? Hindi ko may paliwanag. Teka, maganda ka rin naman ah. Sexy ka rin naman at higit sa lahat, hindi ka maarte. Mula kasi nang malaman ko yung istorya ng buhay mo, lalo ako namangha sa dignidad mo. Kababae mong tao pero handa kang magsakripisyo para sa pamilya mo. Kaya kita nagustuhan kasi hindi ka lang magaling at masipag sa ginagawa mo. Mapagmahal na anak at kapatid ka rin. Namula naman si Martha sa sinabi ng binata. Ikwento na kasi ng dalaga ang buhay niya sa probinsya. Kung paano nga siya mamuhay araw-araw para nga gastusan ang pamilya. Kalaunan ay pumayag na nga rin si Martha na manligaw si Nathaniel sa kanya. Ang alam ng mga empleyado ay mag-asawa sila pero hindi rin nila nalalaman na nagliligawan pa lamang yung dalawa. Akala ni Martha ay nakaalis na nga siya sa kalbaryo ng mapanghusgang mga mata. Ngunit nalaman ito ng magulang ni Nathaniel. Ayaw na ayaw ng mga to sa babae dahil madungis nga ito. Walang-wala sa buhay kumpara sa buhay nila na marangya. Sabay nga na umuwi sina Martha at Nathaniel na lagi rin naman nilang ginagawa. Pero ngayon ay mas naging extra special lang dahil ito na nga rin ang araw na sasagutin ni Martha si Nathaniel. Habang nasa loob nga sila ng sasakyan ng binata ay panay ang sulyap ni Martha sa orasan niya. Inaabangan niya kung malapit na ba siya sa apartment niya. Bumukod na rin kasi siya sa kaibigan niya. Total, may kakayanan na rin naman siya ng magpansariling gastusin at para hindi na rin makaabala pa sa oras ng kaibigan niya kahit okay lang naman dito na magkasama sila. Pero dahil mapilit nga si Martha, wala nang nagawa pa nga ang kaibigan. Nakabawi na nga rin siya dito bilang pasasalamat sa kabutihang naidulot sa kanya nito. Dahil sa sobra-sobra din ang naitulong nito sa kanya. Kundi dahil dito, ay baka hanggang ngayon, pinagkakasya niya ang oras niya sa pagmemekaniko at paglalako ng kakanin at gulay. Nang makarating na nga silang dalawa sa apartment ng dalaga, ay may sinabi nga ito sa binata bago nga siya bumaba ng sasakyan. Salamat sa paghatid mo ah. Palabas na nga sana siya nang sasakyan nang muli nga siyang bumalik para sabihin kay Nathaniel ang importanteng bagay. Oo nga pala, tandaan mo tong araw na to ah. Ha? Bakit? Anong araw ba ngayon? Sabay tingin ni Nathaniel sa cellphone niya. May 13 ngayon. Thursday. Ano bang meron? Takang tanong pa nga nito. Kasi, ito yung araw na anniversary natin. Huwag mong kakalimutan. Sabay kindat nga ni Martha at sarado pa rin ang pinto ng kotse at pumasok na nga sa kanyang apartment. Hindi na nga nagkaroon pa ng pagkakataon na magsalita si Nathaniel dahil maging shy na bigla na nga rin sa sinabi nga ng dalaga. Teka sandali lang. Hindi na nga siya pinakinggan pa ng dalaga dahil nagtuloy-tuloy ito na pumasok sa loob ng bahay. Talang malaking ngiti ay nagmaneho nga pa uwi si Nathaniel. Hindi man lamang nakaramdam ng ngalay ang panga niya. Hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang narinig mula sa dalaga. Nang makarating nga ang binata, sa kanilang bahay ay ang kanyang ina ang sumalubong sa kanya. Habang ang isang baso ng wine ay hawak. Sisipol-sipol pa nga siyang lumabas ng sasakyan at pumasok nga sa kanilang bahay. Ano tong naririnig ko na may nililigawan ka? And worse, pinakilala mo pa to bilang asawa mo. Hindi ka pa talaga nangingilabot sa pinagagagawa mo, Nathaniel? Masungit na tanong pa nga nito. Mom, ba't kising pa po kayo? Nasaan po si Dad? Tanong pa nga niya bago dumiretso. Sagutin mo ang tanong ko, Nathaniel. Sino ang maswerteng hampas lupa na nakabingwit sa isang mayaman na katulad mo? Nagpanting naman ang tenga nga ni Nathaniel dahil sa sinabi ng kanyang ina. Mom, pwede ba? Not now. I'm really tired. Tsaka, wag niyo naman pong sirain ang gabing to. Anong wag sirain ang gabing to? Mas masisira ang buhay mo kung itutuloy mo yung kalokohan mo.
Sa dinami-rami naman ng babae na pwede mong ligawan ay talagang isa pa sa mga trabahador mo na gumagawa ng sasakyan. Ano? Mekaniko? Really, Nathaniel? Ma'am, kami na. Pati ba naman sa desisyon ko sa pagdating sa love life kayo pa rin? Ah, ganun. O sige, sana hindi mo pagsisihan ang desisyong yan. Kinabukasan nga ay pumunta ang mommy ni Nathan sa kanyang kumpanya at agad na dumiretso sa mechanical department kung saan nagtatrabaho ang ngayon ay girlfriend nga ni Nathaniel. Yumuko ang kasamahan ni Martha sa babaeng bagong dating na ipinagtaka naman niya kaya agad din siyang yumuko upang magbigay galang. Umalis na muna kayo. Maliban sa'yo, maiwan ka dito. Seryosong saad nga nito. Ako po? Sabay turo naman ni Martha sa sarili. Naiwan nga silang dalawa doon. At habang nililibot nga ang mom ni Nathan, ay kunwari itong nag-check ng mga sasakyan. Bakit nyo nga po pala ako pinaiwan? May ipapagawa po ba kayo ipapaayos? Magalang naman na tanong ni Martha. Balita ko magaling ka daw sa pag-ayos ng mga sasakyan. Mahusay. Maraming salamat po. Mahinahon naman nasabi pa nga ni Martha sa ginang. Martha, tama ba? Opo. Kinakabahan na nga si Martha. Hindi ba ako nabanggit ni Nathan sa'yo? Umiling si Martha. Hindi po pasensya na po. Sino ba tong babaeng to tsaka bakit niya ako kilala? Pero si itsura at postura parang marangya talaga siya. Bulong pa nga ni Martha sa isip. Napakunot noo ang ina ni Nathaniel. Ako lang naman ang mommy ng boyfriend mo. May diin na pagkakasabi pa nga nito. Saan ka ba napulot ng anak ko? At bakit baliw na baliw siya sa'yo ha? Balita ko isa ka ring hampas lupa. Malamang, gusto mo lamang gamitin ang yaman ng anak ko para magkaroon ka ng kayamanan. Para makaahon sa hirap, tama? Kunwari maghahanap buhay pero iba na pala ang pakay. Nakatingin ito kay Martha habang nakataas ang kilay at sinasabi ang mga katagang yon sa harap ni Martha. Meron naman po siyang nabanggit pero hindi ko po inaasahan na kayo po yun. Pwes, ngayon alam mo na. Ayan bang itinuro sa'yo ng mga magulang mo? Ang gumamit ng tao para makaahon sa buhay? Napakawalang kwentang mga magulang. Nagpanting naman ang tenga ni Martha. Mawalang galang lang po Maliitin niyo na po ako pero wag niyo lang pong sanang idamay ang magulang at pamilya ko. Akalain mo yun, bastos ka rin pala. Saan ka ba galing na lupalop ha? Alam mo iha, hanggat maaga pa umalis ka na sa buhay ng anak ko. Dahil kung hindi, gagawin kong miserable ang buhay mo at sisiguraduhin kong anak ko mismo ang magpapalayas sa'yo sa kumpanyang to. Is it clear? Nanigas na nga lamang si Martha sa kanyang kinatatayuan at umalis na ang ginang. Pagkaraan ng ilang araw ay naging malamig nga ang pakikitungo niya kay Nathan. Nahalata naman ito ng binata, kaya nagtaka siya. Mahal, okay ka lang ba? Okay lang ba tayo? May sakit ka ba? Ano bang iniisip mo? Ilang araw ka ng ganyan? Wala to mahal. Huwag mo nang pansinin, pagod lang to. Kung gusto mong magpahinga ka na muna, kahit mga isang linggo o kung gusto mo isang buwan para matutukan mo yung sarili mo. Nathan, wala nga to, okay lang ako, okay? Sigurado ka Basta, magsasabi ka lang kung nahihirapan ka na. Pwede naman kitang pagpahingain Nathan, what if hindi talaga tayo? Tanong nga bigla ni Martha. Napatigil naman si Nathan sa kanyang ginagawa dahil nga sa sinabing yun ng dalaga. Ano bang sinasabi mo? Walang ganon. Hindi na nga lamang kumibo si Martha at doon ay nagsimula na nga siyang mag-isip. Hindi ako pinalaki ng magulang ko para umasa sa ibang tao. Hindi ako papayag na lagi na lang ako minamaliit ng kung sino. Nagdesisyon si Martha na umalis ng kumpanya ng walang paalam. Tutal ay nakapag-ipon na siya, kaya naisipan niyang magsimula ng sariling negosyo na may kinalaman din sa pagmemekaniko.
At makalipas nga ang ilang taong pagsisikap ay sumakses ang kanyang negosyo. Kilala na rin ang kanyang negosyo hindi lamang sa Pilipinas, maging sa ilang bahagi ng ibang bansa. Hindi niya ito basta nakamit lang. Pinagpuyatan at pinaghirapan niya ang bagay na yon para makarating at matupad ang pangarap niyang negosyo. Naging inspirasyon niya ang mga taong umapi at dumurog sa pagkatao niya. Hindi siya pumayag na habang buhay ay nasa baba lamang siya na tinatapak-tapakan. Dinala niya na din ang kanyang pamilya sa Maynila at doon na nagpagawa ng kanilang mansyon. Hindi niya rin inaasahan na darating siya sa puntong dati. Pinapangarap niya lang na magkaroon siya. Binalikan niya ang mga unang beses niyang papunta sa Maynila at ang sinabi niyang ipaparanas niya sa kanyang pamilya ang isang masarap at marangyang buhay. Pero ang mas hindi niya inaasahan ay higit pa sa pinagdarasal niya. Ang lahat ng ito sa likod ng magandang buhay ni Martha ay ang paghihirap at pagmamaliit sa kanya ng iba. Nanatili din ang kanyang mga paa sa lupa dahil alam niya ang pakiramdam ng akala niya ay walang ambag sa lipunan. Kahit kailan ay hindi niya ipaparamdam sa mga taong nakapaligid sa kanya ang mga naramdaman niya bago siya sumakses. Kung babalikan niya ang kanyang buhay sa probinsya, ay talagang malayong malayo kumpara sa buhay na tinatahak niya ngayon. Masaya din siya dahil hindi na kailangan pang mag-alaga ng nanay niya sa kanilang ama dahil kumuha ito ng private nurse para mag-alaga ng matutukan naman ng kanyang ina ang kanyang sarili. Bumubuti na din ang kalagayan ng kanyang ama na ibibigay niya na din ang bawat hilingin ng mga kapatid niya. Nag-aaral na din ang mga ito sa mga kilalang paaralan. Hindi niya na tinitipid ang sarili sa pagkain at hindi niya na rin tinitipid ang mga kapatid. Ang mas nakakatuwa kay Martha ay hindi rin siya nagtitipid sa pagbibigay ng tulong sa ibang tao na nangangailangan, lalo na sa mga taong may mataas na pangarap na gaya niya. Marami siyang natutulungan, meron na din siyang mga scholar at yung iba ay napagtapos niya pa. Pero sa kabila ng kanyang tagumpay ay ang pagmamahal niya kay Nathan na kailanman ay hindi niya nakakalimutan. Mahal na mahal niya ang kanyang dating kasintahan at hindi niya ginusto na maiwan ito ng walang paalam. Kaya naisip niyang bumalik. Wala siyang pakialam kung anong naghihintay sa kanya sa kanyang pagbabalik sa kumpanya nito. Naalala niya ang unang pagsampa ng mga paa niya sa kumpanya ng binata at muli niya iyong gagawin. Muli niyang sinubukan kung ganun pa rin ba ang pakikitungo ng mga empleyado doon sa mga katulad niyang walang-wala sa buhay. Nagsuot siya ng madungis na damit, ginulo ang buhok na parang walang pakialam sa magiging itsura niya at dinungisan ng sarili. Papasok na siya, sa loob ng harangin siya ng gwardya. "Bawal ka dito." Saad nga ng guard. "Oh, pero sir, mag-a-apply lang po ako ng..." Naputol lang sinabi nga niya nang dumating ang mommy ni Nathan. "Anong nangyayari dito? Anong kaguluhan to?" Kasi ma'am, nagpupumilit po na pumasok itong isang to eh." Lumapit nga ang mommy ni Nathan sa babae at tinignan nito mula ulo hanggang paa. "Wag na wag kayong magpapapasok ng hampas lupa sa kumpanyang to. Lalo na kung hindi kaaya-aya ang amoy. Ano na lang ang sasabihin sa atin ng mga guests kapag nakaamoy at nakakita sila ng mga katulad nito? Baka imbes na tumuloy ay umalis pa sila." Muling binalik nga ng mom ni Nathan ang atensyon kay Martha na hindi nga niya man lang nakilala. "At ikaw, iha, kung plano mong mag-apply, pasensya na pero hindi kami tumatanggap ng isang pulubi." Mapanghusgang saad ang ginang sa kanya. Pati ang mga empleyado ay nandidiri sa itsura niya at pinagbubulong-bulungan na siya. Parang pamilyar daw kasi ang eksesa, pero parang mas pangit at mabaho yung pumunta o mag-a-apply. Hindi nila alam na ang babaeng kanilang hinuhusgahan noon at ngayon ay iisa at kasintahan pa ng kumpanyang pinagtatrabahuan nila.
Martha, hindi ka pa rin talaga nagbabago. Masahol ka pa sa hayop kung itrato mo. Ang mga tao palibhasa nakakaangat ka. Bulong ni Martha sa sarili, pero may lungkot at sakit sa puso niya dahil naiisip niyang kung paanong ibang tao pala ang nasa posisyon niya ay malamang hindi rin gugustuhin ang kutyain at ipahiya ito sa harap ng maraming tao. Paalis na sana siya nang biglang may isang marangyang sasakyan ang tumigil sa harap ng nasabing kumpanya. Bumaba ang driver nito at pinagbukas ng pinto ang amo nito. Natigilan siya dahil hindi niya inaasahan na si Nathan pala yun. Nagulat din naman ang binata sa kanyang nasaksihan. Kahit paanong dungis ng kanyang muka ay nakilala siya ng kanyang dating kasintahan. Martha, mahal, ikaw ba yan? Nag-aalalang tanungan ni Nathan. Agad na lumapit naman ang binata sa kanya. Nathan? Lumapit si Nathan kay Martha para yakapin ito. Puno ito ng pagkasabik at pagmamahal at pangungulila. Ang tagal mong nawala at ni minsan hindi ako tumigil kakahanap sa'yo. Saan ka ba nagpunta? Sobrang miss na miss kita kung alam mo lang. Hindi ka galit? Bakit naman ako magagalit? Hindi naman ako nagbago. Ang pagmamahal ko sa'yo mula noon hanggang ngayon hindi nagbago. Yumakap din pabalik si Martha kay Nathan. Dahil kahit pigilan man ang sarili, hindi maitatanggi na namiss niya nga rin ang mainit na yakap nito. Halos maluha nga sila pareho at labis din namang nangulila si Martha sa kanyang kasintahan. Sa tagpong yun, ay gulat na gulat nga ang mom ni Nathan. Teka, anong ibig sabihin nito? Ikaw yung babae na hampas lupa na hanggang ngayon ay hampas lupa pa din? Bumalik ka pa talaga para hut-hutan na naman ang anak ko kasi naghihirap ka pa rin sa buhay. Mom, hindi ganun si Martha. Please lang, she's my wife. Stop accusing her sa mga bagay na wala ka namang pruweba. Matapang na saad naman ni Nathan. No way. This is unacceptable, Nathan. Itigil mo na yung kalokohang yan. Nabigla si Martha. Anong wife? Saan nanggaling ang mga salitang yun? Pero isinantabi na nga lamang niya muna ang isiping yun at bigla na ngang sumingit si Martha sa usapan ng magina dahil hindi na nga niya kinakaya pa ang mga binabatong pangungutya nga sa kanya. Nangina ni Nathan. Pasensya na po ah. Hindi pa rin po pala kayo nagbabago. Mapangmata pa rin po pala kayo. Nire-recruit niyo pa talaga yung ibang mga empleyado dito para lang ibaba ang pagkatao ng isang taong hindi niyo naman po nakilala ng lubusan? Pahirap naman, nasaad ni Martha. Wala kang kwentang babae ka. Wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyang bagay dahil wala ka pang napapatunayan. Hampas lupa. Mom, sumusobra na po kayo. Baka nakakalimutan yung dati rin kayong salat sa buhay. Isang kahig, isang tuka lang tayo noong nagsisimula pa lang tayo sa negosyo. Pero ma, nagsikap ako kahit ayaw nyo na pagharalin si Papa. Naitayo ko tong kumpanyang to. At ngayon, napapakinabangan nyo ng sobra. Sino tayo para manghusga at manlamang ng kapwa? Natameme na nga lamang ang mommy ni Nathan nang sabihin nga niya yun. Halata sa mukha nito, ang pagkapahiya kaya umalis na nga lamang ito doon dahil wala na nga itong masabi. Okay ka lang ba, mahal? Sinaktan ka ba ni mommy? Anong masakit sa'yo? Mahal, ano ka ba? Okay lang. Huwag kang mag-alala. Napangiti na nga lamang si Nathan at muling niyakap ang kanyang kasintahan. Kayong lahat na nangutya sa asawa ko ay maaari na kayong umalis dahil you are all fired. Sinabi ko na sa inyo na hindi tayo magtotolerate ng mga taong nagde-degrade ng kapwa. Imbes na tulungan ay pagtatawanan pa. Hindi yun tama. Lumapit nga si Nathan sa gwardya. Pasensya na Kuya Guard. Pero walang personalan kasi ikaw ang bungad dyan sa pintuan kaya dapat pakitunguhan natin ng maayos ang bawat guest natin. Hindi tayo nabubuhay dahil sa binibigay nating serbisyo sa mga mayayaman lang, kundi ang pagiging makatao din. Salamat pero makakaalis ka na. Pero sir, pasensya na po. Bigla namang nakaramdam ng awa si Martha
Sa mga empleyado lalo na nga sa guard. At baka sa kanya lang umaasa ang pamilya. Hindi mo naman kailangan gawin to, mahal. Bigyan mo sila ng pagkakataon. Ayos lang naman ako tsaka isa pa. Ako naman talaga ang may kasalanan eh. Napayo ko na nga lamang si Martha sa kanyang sinabi na ikinataka naman ng boyfriend niya. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Kasi pumunta ako dito para magpanggap na mahirap at gusgusin. Pero ang totoo, ikaw talaga ang sadya ko rito. Sinadya ko rin na maging gusgusin dahil gusto kong itest sila. Pero kahit ganoon, ang pinakita nila sa akin, maaari naman natin silang bigyan ng isa pang pagkakataon, di ba? Para magbago. Para may tama yung mga pagkakamali nila. Maaari nilang matutunan at maituro sa iba yung natutunan nila mula sa kumpanyang to. Mabuti talaga ang puso mo. Kaya hindi ako magtataka kung bakit hulog na hulog ako sa'yo. Hoy kayo, wag na kayong aalis. Dahil mabait itong misis ko, hindi ko na kayo aalisin sa trabaho nyo. Basta siguraduhin nyo lang na hindi na muling mauulit pa ang ganitong insidente. Is it clear? Lumapit ang gwardya sa kanya at ang iba pang mga empleyado. Salamat po, sir. Maraming salamat po. Sabay-sabay na sabi nga ng guards at mga empleyado. Huwag kayong magpasalamat sa akin. Dahil kung hindi lang dahil sa misis ko na mabait, hindi talaga ako papayag na manatili kayo sa kumpanyang to. Di baling magsimula ako sa una. Ayoko lang makakita ng taong inapi ng sarili ko pang mga empleyado. Lumapit nga ang mga ito at ang isang empleyadong babae ay humawak sa kanyang kamay. Naku ma'am, maraming salamat po, sobrang bait niyo po talaga. Salamat po talaga. Mangiyak-ngiyak na saad pa nga nito sa harapan ni Martha. Ayos lang yun. Wala yun. Pasensya na rin kayo sa akin na kinailangan ko pang gawin to. Pero good thing, may tatama na yung mga maling nagawa ninyo. Matapos ngang sabihin ni Martha yun, binalik niya ang atensyon sa asawa. Mahal, balik na sa trabaho. Saad na nga lamang ni Nathan sa mga empleyado. Kunyari strikto na sabi nga nito. Yes, mahal. Nabanggit mo nga pala kanina na sinadya mong maging ganyan ang itsura mo para itest ang mga empleyado ko. Bakit mo naman gagawin yun? Pero salamat ah. Actually, yun nga ang sasabihin ko sa'yo. Napakunot na si Nathan. Bakit, ano ba yun? Hindi na ako muling matatapakan pa ng iba. At the same time, makakatulong na ako sa kapwa ko. Ha? Bakit? May nangyari ba? May sarili na kasi akong... Wait. Wag mong sabihin ikaw ang may-ari ng Marthan Land Cruiser. Tumangot ang na nga lamang dalaga bilang tugon. Binuhat niya ang dalaga sa sobrang tuwa. Mahal, I'm so proud of you. Paano mo nagawa yun? Well, hindi na ako magtataka pa. Sa sipag at tiyaga mo. Walang imposible. At sa kabutihan ng puso mo. Yun ba yung dahilan kung bakit umalis ka nang walang paalam? Tumangutango si Martha. Oo, mahal. Naging inspirasyon ko yung mga taong nangutya at nang maliit sa akin. Pati na rin ng mom mo. Hindi naging madali ang journey ko hanggang sa namalayan ko na lang na nandun na pala ako sa pangarap ko. Sobra-sobrang tulong na nga yung nagagawa ko para sa pamilya ko eh. Siya kasabi ko naman kanina, di ba? Bumalik ako para sa'yo. Wala akong pakialam kung ano man ang madatnan ko. Kung galit ka ba o ano. Pero isa lang masasabi ko. Never na may pumalit sa'yo sa puso ko. Sabi nga nila, kapag mahal mo balikan mo. Kahit walang kasiguraduhan. Mahabang paliwanag pa nga ni Martha sa binata. Matapos nga ang araw na yon, na maraming ganap sa pagitan nila Martha at Nathan. Nang makauwi nga si Nathan, muli siyang kinausap ng mommy niya. Nathan anak, anong balita sa hampas lupa mong kasintahan? Marami na bang perang nakuha sa'yo? At grabe ka magpaloko ah. Medyo nakainom na nga ang kanyang mommy,
kaya malakas ang loob nitong magsabi ng mga bagay na hindi dapat. Pati na kung paano nga niya tinaboy si Martha mula sa kumpanya. Ano? Nasabi din ba sa'yo na ako nagpalaya sa kanya sa kumpanya? Hampas lupa nga talaga ang sumbongera pa. Pabulong na sabi nga ng kanyang mommy sa mga huling salita na binitawan nga nito. Ano ma'am? Ulitin mo nga yung sinabi mo? Yes! Tama ka sa narinig mo. Ako nagpalaya sa kanya sa kumpanya dahil hindi siya nararapat para sa'yo. Sa pamilya natin. Masasayang ang yaman mo kung mapupunta lang sa kanya ang lahat ng pinaghirapan mo. Kaya pala sobrang tagal na nawala ni Martha. Hinayaan mo akong maghirap at mangulila. Ikaw naman pala ang may sala kung bakit wala siya. Nagtatanong ako sa'yo pero tinatanggi mo. Pero alam mo ma'am, salamat pa rin. Salamat dahil ginawa mo yun. Kita naman ang pagtataka sa mukha ng kanyang ina. What do you mean? Nasalamat. Pinalayas ko nga siya, di ba? Salamat dahil kung di mo ginawa yun, hindi siya magsisikap ng ganon para mas mag-succeed sa business niya at sa buhay niya. Hindi sana siya makakatulong sa ibang tao at nakapagpaaral ng maraming estudyante. Isa ka pala sa dahilan kung bakit niya nagawa yun. Napakunot noo ang ina niya. O tapos, ano naman ngayon? Teka, business? Meron siyang business? Yan atang nakakatawang biro na narinig ko ngayon. Siya lang naman ang may-ari ng Marathon Land Cruiser Industries. Nawala ang kalasingan ng mommy niya at parang bumalik nga ito sa ulirat. Yes mom, you heard it right. Owner na rin siya ngayon ng company. Kaya salamat. Maiwan ko na po kayo dahil pagod na po ako. Naiwang tulala ang mommy niya sa kanyang sinabi. Samantala, ang ganap naman sa bahay nila Martha ay ganito. O anak, saan ka ba galing? Galing yung kaibigan mo dito at nalaman ko ang nangyari. Kamusta ka naman? Nasaktan ba ang bruhang mommy ni Nathaniel? Kilala na nga ng kanyang ina, si Nathan. May kwento nga niya ito nang minsan nga itong mahuli siya ng nanay niya na umiiyak sa kanyang kwarto. Nagtataka ito dahil kakaiba ang iyak ng anak ng mga sandaling yun. Hindi na nga napigilan pa ni Martha ang kanyang pagiging emosyonal. Nasabi na nga niya tuloy sa kanyang ina ang lahat, maging ang tungkol sa ginawa ng mommy ni Nathan sa kanya. Nay, okay lang po ako. Huwag po kayong mag-alala. Tsaka nay, sabay hawakan ni Martha sa mga kamay ng ina. Kami na po ulit ni Nathan. Nakangiting balita nga nito. Ano? Baka naman mapahamak ka na naman. Paiyakin ka na naman. Kung ano na namang pagbabantang mangyayari sa'yo dahil sa Brunhilda na yon. Nako, wag lang talagang magkakamali. Ang babaeng yun. May kalalagyan pa talaga siya sa akin ngayong malakas-lakas na ang tuhod ko at nakabawi-bawi na. Si nanay naman, wala pong ganun. Nagulat pa nga po ko kasi hindi man lang galit sa akin si Nathan. Sa kabila ng pag-iiwan ko sa kanya, buong puso niya pa rin akong tinanggap. Emosyonal, pero masayang sabi naman ni Martha sa kanyang ina. Mabuti naman kung ganun. Mabuti na lang din at hindi namahanan ni Nathan yung ugali ng ina niya. Naku, kung nagkataon na naging matapobre din siya, siguro kahit mayaman sila, hindi sila magiging masaya. O siya, sige nanay, magpahinga na po tayo. Nasaan nga po pala si tatay? Nagpapahinga ang tatay mo. Sige na, magpahinga ka na. Maaga pang pasok sa opisina. Ipagluluto ko si Nathan bukas ng sinigang na baboy. Ipadala mo sa kanya ha. Pasasalamat ko na rin dahil sa pagiging mabuti niya. Naku, salamat po nay. Magiging masaya po talaga yun. Sige po, good night po. Humalik nga ito sa kanyang ina at nagpaalam na nga papunta sa kanyang kwarto para makapagpahinga. Makalipas ang ilang buwan na magkasintahan ay hindi na nga nakapaghintay pa sa mas mahabang oras at panahon si Nathan. Plano nga niya ang mag-propose sa babaeng pinakamamahal niya
At yun ay si Marta. Nung una pa lang, alam na nga ni Nathan at nararamdaman niya na talagang si Marta na nga ang nakikita niyang kasama sa future at bubuo ng pamilya. Kaya naman, sa hinaba-haba ng panahon at preparasyon ay ito at dumating na nga ang panahon para tanungin nga niya ito sa kanyang alok. Kinutsyaba nga ni Nathan ang mga empleyado ni Marta para sabihin may emergency na nangyari sa opisina at kailangan ng mga to ang presensya niya. Kaya naman agad-agad din naman itong pumunta doon para alamin kung anong nangyayari. Kuya, wala na bang masibibilis pa yan? Nagwawala na daw kasi yung isang guest namin dun eh. Sabi nito sa kanyang driver habang baybahid ng pag-aalala sa kanyang muka. Bakit ho ma'am? Ano daw po bang nangyari? Di ko nga din po alam eh. Pakibilisan na lang po natin kuya, salamat po. Yes ma'am, ito na po binibilisan ko na po. Pagkarating nga ni Marta sa opisina, nagulat siya dahil wala namang kailaw-ilaw. Patay lahat at wala ding katao-tao. Teka, sabi nila nagwawala yung guest. Asan na yung guest na sinasabi nila? Kahit sila wala din naman. Pinaglololo ko ba nila ako? Sabi nga ni Marta sa kanyang sarili. Biglang bumukas naman ang ilaw kung saan nakatutok nga sa kanya. Nakita niya rin yung petals na nagkalat nga sa sahig. Nasilaw pa nga siya at nagtaka. Hoy mga siraulo kayo, hindi ko naman birthday ah. Bakit may paganito pa? Nang bigla na nga lamang nakarinig nga si Marta ng isang boses. Mahal, naalala mo pa ba nung unang pumasok ka sa kumpanya? Literal na gusgusin ka nun, di ba? Hindi ko rin alam noong kung anong pumasok sa kokote ko at sinabi ko sa kanila. Nasawa kita. Na hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam ang totoo. Pero para to pa rin ang katotohanan yun, maaari ka bang humakbang ng 3 beses? Ginawa nga ni Marta ang sinabi ng boses at alam niyang si Nathan yun. Bumukas nga ang isa sa mga spotlight, tsaka nakatutok pa nga ngayon sa kanilang dalawa. Nagulat pa nga si Marta kasi parang multo na sumulpot sa harap niya. Si Nathan at nagabot nga ito ng isang bungkos ng bulaklak. Nathan, anong pakuluto? Mahal, gusto kong totohanin ng isang bagay na nasabi ko noon sa mga empleyado ko. Nasawa kita. Kaya mahal, tumingin ka sa likuran mo. Nang tumingin si Marta sa kanyang likuran, ay may bumungad nga sa kanya na mga salitang hindi niya inaasahan. At sa muling pagbalik ng kanyang atensyon kay Nathan, ay nakaluhod na nga ito sa harapan niya. Mahal, pinutol naman ni Nathan ang sasabihin nito. Marta mahal, will you marry me? Will you be my wife? Napatakip na nga lamang ng bibig si Marta gamit ang kanyang palad. Naging emosyonal nga ang tagpong yon at sa huli. Oo mahal, syempre naman pumapayag akong maging misis mo. Hindi naman maipinta ang saya sa mukha ni Nathan at isinuot na nga niya ang singsing sa fiancé niya. Yumakap nga siya sa dalaga at hinalikan nito. Bumukas naman ang ilaw. Lumantad ang maraming tao sa paligid nila. Laking gulat nga ni Marta sa nakita. Wait, kanina pa ba kayo dyan? Nasaan na yung guest na nagwawala? Ma'am, wala po. Yan lang po si sir. Nagmamaktol po kung hindi namin pagbibigyan. Congrats po Mr. and Mrs. Sevillaridad. Sad nga ng isang empleyado. Salamat sa inyo. Teka, Nay, Tay? Tabi, Bunak? Nandito din kayo? Nakita din ni Marta ang mommy ni Nathan. Humingi nga ito ng tawad sa kanya na tinanggap niya pero hindi agad-agad. Siyempre kailangan din itong bumawi. Sa huli matapos nga ang ilang buwan na preparasyon, nagpakasal na nga rin sila. Pinili ng mag-asawa na manatili sa Pinas at palaguin ang kanilang mga negosyo upang makatulong sa ibang tao na nangangarap din ng tagumpay. At syempre nung handa na nga sila, biniyayaan na nga rin sila ng mga supling. Hindi lamang isa,
kundi dalawa pa nga. At katulad nila, meron ding mga gininto ang puso ang kambal na kanilang mga anak. At mas malayo pa nga ang mararating in the future. Natasha and Nathan, tama ng paglalaro dyan sa pool. Umahon na kayo, halina kayo dito at handa na ang ating makakain. Sigaw nga ng babae. Nang makita nga niya, napagod na ang kambal nilang mga anak. Nakangiti naman si Nathan habang pinapanood ang mga mag-iina. Ganito nga ang kanilang setup. Siyempre, pagkatapos nilang palaguin ang kanilang businesses, hindi naman makakalimutan ang family day dahil wala nang mas importante pa sa kanilang buhay kundi ang kanilang mga anak, ang kanilang pamilya, kesa nga sa anumang material na bagay, pera o kapangyarihan. Mami, si Nathan po kasi. Iniinis po ako dito. Sumbong nga ni Natasha sa kanyang ina na si Martha. Nathan, ano ba yan? Huwag mo nang inisin ang kapatid mong si Natasha. Paano naman po kasi, Mami? Ang pabebe naman po nitong si Natasha eh. Sabi ko po tutulungan ko nga po siyang mag-swimming pero ayaw niya dahil natatakot daw po. Kailan pa po siya matututo kung hindi po siya magiging matapang? Napatawa na nga lamang ang mag-asawa. Matatalino rin kasi ang kanilang mga anak. Nagsalita na nga sa wakas si Nathaniel. O wag kayong mag-alala. Akong tutulong sa inyo mamaya, tuturuan ko kayo at babantayan. Kaya Natasha, wag ka nang matakot. Opo, Daddy. Salamat po. Pag kayo pong magtuturo sa akin, di po talaga ako matatakot. Pero pag itong si Nathan, nako, baka po mamaya bigla pa akong asarin nito, tilublob sa tubig. Nagtawanan na nga lamang ang pamilya at pinagsaluhan na nga nila ang iniluto nga ni Martha. Namuhay sila ng masaya at puno ng pagmamahal. Isang inspirasyon at kapupulutan ng aral ang kwento ni Martha. Hindi isang magic o fairy tale ang naging buhay niya, kundi dugot pawis ang kanyang naging puhunan. Sinamahan niya rin ang pagiging mapagmahal, mapagpakumbaba at matulungin sa kapwa na siyang tunay na nagdala nga sa kanya ng tagumpay. Bonus na lang na dumating nga si Nathan at ang kambal ng mga anak nila sa buhay niya. At dito na nga pinagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Nathaniel at Martha. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Presbyteros Rose, Teresita Schmid, Osonolito, Madeline Javier, Leonila, Siochi, Juliet Caday, Arcy Baltazar, Romano Grospe, Rey Santa de la Cruz, Yuri, Kyle, Rielin Mendez, Leonora Retiban, Fe Navarro, Flordet, Flory Jean, Merlin Bilbar, Lynn Lee of Macau, Jesusa, Maria Fe Maguliado, Nesbeth Hanaban, Merlita Sampani, Zenaida Porter, Mary Tauring, Evangeline Zamora, Lucia Baldo, Merly Limon, Elsa Opiane, Merlilyn, Evelyn, Capricorn Girl, Rosa, Echante, Christian Fidelino, Eileen Diamante, Nena Ano, Raquel Magno, Dina Mayol, Lerma Calvento, Carmencita Falcon, Esther Cubeta, Anita Leo Cadjo, Mirasol Lorenzo, Eva Judy Masilang, Jessica Vargas, Rosemary Vasquez Nesbet, Rebecca Tezuka, Esmeralda Molina, Amparo Hufana, Epifania de Ocares, Senen Orzame, Alexa Calona, Elvi Candontol, Richel Solonio, Annie Hoson, Maria Uy, Mariel Imelda Forteza, Zenaida, Lynn Lee, Rubico Razon Riera, Geraldine De Jesus, Nori, Sam Kate Klein, Vivian, Ramon Maravilla, Nino Regidor, Marilu Gulmatico, Flor Cabrera, Salito Bulawan, Richel Salomon, Judy, Geraldine, Nori, Aljun,
Remia Sarosa, Fe, Daisy del Rosario, Melanie de la Cruz, Marietta Picardal, D. Rebecca Hartman, Lucia Dolores, Prescavilla Havana, Ciolin, Cory Subere, Win, Sila, Eva Barotilla, Lucy Mangoleado, Kirby, Merlina Aparta, Febien, Vena Miral, at shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening and God bless everyone.